Welcome sa Quick Cut Film. Sa video natin ngayon, ibibigay ko ang plot ng intense at action-packed na London Has Fallen. Mula sa high-stakes na political drama hanggang sa matitinding bakbakan sa kalye ng London, samahan niyo ako habang sinusundan si Secret Service Agent Mike Banning sa kanyang misyon na pigilan ang isang global na sakuna. Tara, simulan na natin. Western Intelligence Services na-identify ang isang Pakistani arms dealer at terrorist leader na si Aamir Barkawi bilang mastermind sa ilang terrorist attacks sa iba't ibang parte ng mundo. Matapos matunton ang kanyang hideout, nag-launch ng drone strike ang United States na pinaniniwala ang pumatay kay Barkawi at sa kanyang pamilya. 2 taon pagkatapos nito, si Mike Banning, Secret Service agent para kay President Benjamin Asher, ay excited sa pagdating ng kanyang unang anak kasama ang asawang si Leah, Radha Mitchell. Samantala, buhay pala si Barkawi at nakatakas sa airstrike. Nasa Yemen siya at nakipagkita sa kanyang anak na si Kamran upang magplano ng paghihiganti. Nalaman ni Asher at Banning na pumanaw ang British Prime Minister James Wilson. Kasama si Secret Service Director Lynn Jacobs, lumipad sila patungong London upang makiisa sa funeral ni Wilson kasama ang iba pang world leaders. Habang dumarating ang mga dignitaries, inatake sila ng mga mercenaries na nasa utos ni Barkawi. Nagsimula ang attack sa pagsabog ng bomba sa limo ng Canadian Prime Minister habang dumadaan sa Trafalgar Square na ikinamatay ng Prime Minister at ng kanyang asawa. Sumunod naman ay ang Japanese Prime Minister na nalunod ng pabagsakin ng suicide bombers ang Chelsea Bridge. Ang French President na namatay sa isang bomb explosion sa River Thames na nagdulot ng malaking pinsala sa Big Ben at Palace of Westminster. Ang Italian Prime Minister at kanyang asawa na namatay sa pagbagsak ng bell tower ng Westminster Abbey habang sila ay nagtutur doon. At ang German Chancellor na binaril ng mga teroristang nagpapanggap na Queen's Guardsman sa Buckingham Palace. Samantala, sina Asher at ang Secret Service agents ay nakipagbakbakan sa labas ng St. Paul's Cathedral at sa sumunod na car chase laban sa mga teroristang nagkunwaring Metropolitan Police at emergency responders. Parehong malaki ang casualties bago makatakas sina Banning, Asher at Jacobs. Sa kanilang base of operations, na-hack ng mga terorista ang power grid ng city na nagdulot ng total blackout. Sina Banning, Asher at Jacobs ay pumunta sa Somerset House para sa extraction gamit ang Marine One. Pero naatake sila ng mga terorista na nakaabang sa rooftops gamit ang Stinger missiles na nagpabagsak sa Marine One. Bumagsak ang aircraft at nasugatan ng malala si Jacobs. Bago siya mamatay, pinangako niya kay Banning na paghihigantihan niya ang mga may kagagawan nito. Tumakas sina Banning at Asher sa deactivated London Underground. Sinabi ni Asher kay Banning na gusto siyang hulihin ng mga terorista para siya ay ipatupad sa publiko at iniutos kay Banning na patayin siya kung kinakailangan. Bagaman labag sa loob ni Banning, pumayag siya. Habang nasa London, nakontak ni Banning si Vice President Alan Trumbull at nagpadala ng mensahe sa White House na papunta sila ni Asher sa isang MI6 safe house sa city. Sa White House, nakatanggap sila ng threatening call mula kay Barkawi na inaamin ang kanyang role sa plot at ang plano niyang paghihiganti. Nalaman din nila na ang autopsy report ni Wilson ay nakakita ng lason sa kanyang katawan na nagpapakita na pinatay siya upang akitin ang mga world leaders sa London. Habang naka-lockdown ang city, nakarating sina Banning at Asher sa MI6 safe house ni Jacqueline Jax Marshall. Sa kanyang computer, natuntun ni Jax ang involvement ni Barkawi at pinatunog ang mensahe mula kay Trumbull na magpapadala na sila ng tulong. Sa security cameras, nakita nilang dumating ang isang Delta Force team para iligtas sina Banning at Asher. Pero napansin ni Banning na hindi pinagpapawisan ang mga operators kaya naisip niya na impostor ang mga ito.
Alam niyang may mole sa British government kaya umalis si Jax para makipagtulungan sa Scotland Yard habang naiwan si Banning kasama si Asher upang labanan ang mga terorista. Gumamit sila ng MI6 vehicle para magtungo sa US Embassy pero naharang sila ng isang garbage truck na minamaneho ng mga terorista. Nawala ng malay si Banning at paggising niya nakita niyang inagaw na si Asher. Dinala si Asher sa isang construction site na headquarters ng mga terorista. Dito naghanda si Kamran na patayin si Asher habang live na ipinalalabas ito sa buong mundo. Habang pinapanood ng milyon-milyong tao, sinubukan ni Kamran patayin si Asher gamit ang machete, ngunit nabaril siya ni Banning sa huling sandali. Sa kabila nito, dumating si Banning kasama ang SAS and Delta Force Commandos para sagipin si Asher. Nagkaroon ng fistfight sina Banning at Kamran. Ngunit tumakas si Kamran. Surrounding na sila ng mga terorista kaya iniutos ni Banning na pasabugin ang building. Nakatalon sila ni Asher sa isang ligtas na shaft habang tinamaan ng fireball sina Kamran at ang kanyang mga tauhan. Nalaman ni Jax na si John Lancaster, ang MI5 intelligence chief, ang traitor na tumulong kay Barkawi at pinatay niya ito para sa self-defense. Pagkalipas ng 2 linggo, natuntun ng US ang hideout ni Barkawi sa Yemen at sa isang drone strike, napatay siya. Sa wakas, si Banning ay nasa bahay kasama si Leah at ang kanilang bagong silang na anak na pinangalan ng Lynn bilang alaala kay Jacobs. Habang iniisip ni Banning ang kanyang resignation, napanood niya ang speech ni Trumbull tungkol sa recent events na nagpapatibay sa kanyang paniniwala na magtatagumpay ang US. Dahil dito, dinelete ni Banning ang kanyang resignation letter. Thank you sa panonood. I really appreciate your support. Kung may suggestions ka, feel free to comment below and don't forget to like and subscribe for more awesome content. Salamat ulit and see you sa next video.